Siyante talagang may ayaw. Hindi, meron portion dito para sa mga negosyante which is yung kinokolektang buwis ay manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Pero meron din portion para sa mga politiko which is kung ano man ang kinokolekta, inilalagay sa mga proyekto na pinapakinabangan ng mga politiko. So, both businessmen and politicians will benefit. Yung natatalo, yung mga taxpayers. So, ibig sabihin kong kaya ayaw nila ipatanggal yan kasi talagang pinapakinabangan nila o rekta sa bulsa nila, ganun. Ang mga politiko, importante sa kanila, mataas ang ginagastos ng gobyerno. Ang mga negosyante, ang importante sa kanila, wag sila kung hindi ang ordinaryong Pilipino ang magbayad ng buwis. Kaya nagkasundo yung dalawa na sige, manatiling mataas ang ginagastos basta yung buwis manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Lugi tayo dun, na ordinaryong Pilipino. Kung hindi ba napupunta lang sa maleta to? Kaya nga, imbes na tumaas ang GDP growth natin, bumaba. Kasi hindi naman maganda yung mga naging projects sa spending na ito. Halimbawa, sabi kasi nila malaki mawawala sa gobyerno pag inalis yung VAT. Pero kahit alisin yung VAT, basta alisin yung maleta, we can survive. Opo, pero at this point, nawalan ako ng pag-asa na gaganda pa ang implementasyon ng ating gobyerno sa mga proyekto, lalong-lalo kapag malaki ang ating budget. Kaya ang nakikita kong pinaka siguradong solusyon para bawasan ang korupsyon ay bawasan na lang ang ginagastos ng gobyerno. Yun naman kasi ay natural na consequence. Kapag marami kang pera, mag-aaksaya ka. Yes. Pero kapag maliit lang ang budget mo, mas magtitipid ka at baka mas mabusisian ng mga Pilipino kung saan napupunta ang pera. Kaya lang paano natin i-implement yun, Kong? Yung pagbabawas ng spending ng gobyerno, inaaprubahan niya ng Kongreso. Tapos kasama yan sa pagpo-forecast ng mga ahensya ng gobyerno. First of all, I think one of the real checks and balances that remain in our country are the fact that Congress and the Senate will have to approve the budget. And budget season later this year will be interesting because I think there will be a lot more opposition now to approving as big of a budget after all of the failures of the government's implementation of programs. Pero ang isang unfortunate na reality din siguro ay mapilitan tayo na wag masyadong palakihin ang ating budget dahil naubusan na rin tayo ng pera. Dahil baka hindi to kasi na-appreciate ng mga tao. Nung 2016, baka wala pang 4 trillion ang national budget. Tapos naging 5 trillion by let's say 2022. Pero biglang lumaki naging 6.7. Mas malaki ang pagtaas ng spending ng gobyerno kaysa sa laki ng ating ekonomiya. At ang serbisyo naman ng gobyerno ay hindi gumanda. Kaya ang punto ko ay meron tayong fiscal space tinatawagan para gastusin ang karagdagang mauutang ng ating gobyerno para sa mga magagandang proyekto. Yun ay sa mga taong 2023, 2024 at 2025. Meron tayong karagdagang sabihin mo 1.5 trillion pesos na pwede sanang gastusin o 500 billion pesos per year for 3 years. At doon sa mga flood control at iba pang ganong klaseng mga proyekto na punta ang ating fiscal space. Pero dahil nagawa na natin yun, ang ating national debt ay aabot na sa 19 trillion pesos ngayong taon at hindi na makakapag-utang pa ang ating bansa ng much more additional percent of our GDP. Kaya wala na rin tayong magiging option to spend on other more important things. So, mismanagement, Kong, no? Mismanagement. Ibig sabihin, sobra-sobra yung ginagastos natin kaysa sa pumapasok sa atin na wala naman tayo nakikitang resulta. For the last few years, yes, the result of which is hindi na tayo pwedeng gumastos ng kasing laking additional pa sa mga susunod na mga taon. In fact, ang sinasabi ng iba, baka ang GDP growth natin this year was just going to be 2 or 3%. Ang pagtaas ng population natin at ang inflation combined ay mahigit pa dyan. Ibig sabihin, on real terms per capita, maybe one of the first times
that our growth will actually be below our economy's real growth per capita, that ang Pilipino ay magiging mas mahirap ngayong taon sa mga nakaraang mga taon, at ang services nga natin ay kailangan mag-cut back kaysa mag-improve pa. So ibig sabihin, yung susunod na administrasyon, mahihirapan siya i-manage ngayon. Kasi sobra-sobra na yung utang natin. Hindi na tayo po pwedeng umutang kung saan-saan dahil hindi na tayo pagkakatiwalaan. Dahil Actually, over the past few months, sobra akong nalungkot sa future ng ating bansa nung na-realize ko nga na kahit ganong kaganda ang mga susunod na mga leaders ng ating bansa, ang laki na ng ating utang, at hindi lang po utang ang problema. Ang ating, for example, power industry ay hindi naman sa national budget umaasa kung hindi pribadong sektor. Pero nakatali na sa mga kontrata sa mga kumpanya sa mataas na presyo for the next 20 years. Ang ating infrastructure ay tataliin din sa mga kontrata sa mga pribadong kumpanya sa mga matataas na presyo for the next few decades. At in fact, ang ibang mga nationally owned assets ay sinasabing ibebenta din. Kaya parang hindi mo na maibalik ang opportunity para pagandahin pa ang ating ekonomiya. Kaya on one hand, napaka sama ng outlook ng ating bansa, lalong-lalo po dahil sa tagal na naghihirap ang mga Pilipino, hindi na rin natin na advance ang ating economic competitiveness, ang ating education, ang ating foreign investment. At nung 2016 to 2019 pre-COVID, napakalakas ng prospects ng ating bansa for foreign investment. Yung pinaka malaking disadvantage natin ngayon ay doon na sa ibang mga bansa napunta ang foreign investors, wala nang gusto mag-invest na foreigner sa Pilipinas. Yes. Kaya ang unemployment ay magiging malaking problema din. At unfortunately, it seems na medyo lumiit na yung window para makaimbita pa tayo ng mga foreign investors para lumaki pa ang ating ekonomiya. So malabo po pala na bawiin natin. Halimbawa, Meralco, yung tubig, Maynilad, hindi siya pwedeng bawiin ng gobyerno kasi nakakontrata siya eh. Opo, kaya ini-explain ko lang na napakalaki ng mga problema ng ating ekonomiya dahil hindi lang sa 19 trillion plus na utang, kung hindi din yung mga nakalock-in na mga matataas na presyo sa lahat ng ating mga utilities, na ang resulta nitong lahat, bakit naman papunta sa Pilipinas ang investor kung saan mataas ang buwis, mataas ang utilities, pero pangit ang serbisyo, doon na lang sila sa ibang mga bansa. Hindi kaya sinasadya nila talaga yan? Para palubugin yung Pilipinas? Parang gano'n lang nangyayari eh. Well, kahit naman yung mga kurakot, hindi makikinabang na maliit ang ekonomiya ng Pilipinas, pero basta iniisip nila na kumita na lang tayo habang nandoon tayo, at kapag pigang-piga ng Pilipinas, anyway, abroad naman ang yaman natin. Yun. Kong, si Kong Toby, gusto niya masuspend yung yung tax, yung 12%. Pwede ba 'yon? Kumbaga, habang may crisis tayo sa langis, habang mataas yung gasolina natin, pwede bang isuspend muna natin yung 12%? Kaya ko nga sinabi na gusto ng mga congressman at senador na tanggalin tong VAT na to kasi napakarami. In fact, may mga nag-share pa sa akin ng ibang mga articles kanina ng ibang mga nagpahayag din ng kanilang suporta para sa pag-suspend ng VAT sa petroleum products. Kaya dapat pagbotohan na lang ng Kamara at mangyari na yan. Yung sinusulong mo kong, di ba iba na finance secretary ngayon? Baka pwede i-follow up. Kaya ko nga sinabi na hindi lang isang tao yung kumaharang dito kasi Sino ba yan? basically nag-uusap-usap yung mga negosyante at ang liderato ng ating gobyerno Nagsabuhatan na. na sige, bahala kayo sa nakawan nyo, pero huwag nyo kaming buwisan. Kilala mo yan, Kong? Yung mga yan. Yan. Hindi, mismo yung pangalan mismo. Pangalan mo kahit sa Ipo-point out Babae, ko na lang. lalaki, Kong. Yung Babae, isang lalaki. mga hindi masyadong napag-isipan ng buti siguro ng mga politiko, madalas silang uma-attend sa mga events ng mga negosyante. Doon mo makikita sino yung donor nila sa kampanya. 'Di ba? At hindi masyadong binubusisi siguro paano nakinabang sa mga polisiya ng gobyerno ang mga kumpanyang ito, lalo na yung mga dinner hosted by this, 'di ba? O sa mga social events nila, sa mga council nila.
hindi masyadong nabubuksan kasi sa traditional media ang conflict of interest ng mga pribadong negosyante sa mga politiko. Pero pinapost naman nila sa social media ang mga kaugnayan nila. So, konektado rin pala dyan yung sinabi kamakailan lang ni Kiko Barsaga na ang promotor talaga ng ano sa Congress ay si... Actually, ang buong kongreso ay kinokontrol ng mga negosyante. At alam naman ng marami na maraming mga partido dyan ay may kaugnayan. At pati naman ang mga hindi na sa partido ng mga negosyante ay may kaugnayan din sa mga kumpanya. Kaya kung napansin nyo, Pero hindi ba masama yun na makipag-usap ang mga congressman sa mga... opo, kaya actually ako, medyo ayaw kong masyadong makipagplastikan sa kongreso na pinapalabas ng iba na para sa reforma, para sa tao tayo. Pero ang katotohanan naman, maraming mga tao sa gobyerno ay nandyan para protektahan ang interes ng mga negosyante. Pero buti hindi kayo natatakot, ano? Kasi kay Barsaga, niyari siya doon kay Rason, eh. Di ba? Na alam naman natin, eh. Yung nangyari kasi doon, pinailan ng kaso. Oh, Kaya ang maganda siguro, konsulta ni Kong Kiko, who by the way, kakasama ko lang siya sa Liwasang Bonifacio, na kumuha siya ng magaling na abogado para kahit na makasuhan siya, ay sigurado siyang mananalo sa kanyang mga Kasi parang kaso. nagtutugma doon sa sinasabi ninyo na mayayaman talaga ang nasa likod nitong mga congressman. Opo. So, can we say na somehow may punto yung sinabi ni Congressman Kiko? Lahat ng ating mga economic policies ay ginagawa in consultation with at hindi nga ito itinatago. Kasi may mga council nga ang ating gobyerno with businessmen, di ba? Eh, hindi naman siguro gumagawa ng mga council ang ating gobyerno sa mga negosyante dahil lang naniniwala ang ating gobyerno na ang mga negosyanteng ito ay may magandang mga ideya. Ito po ay kapalit ng mga nakaraan ng mga transaksyon. Pero ang vocal ba sa Congress, somehow, kayong dalawa lang? Wala ba kayong makakasama dyan na talagang nakikipaglaban din na matanggal na itong VAT? Pag tungkol sa VAT, maraming mga kakampi nga. Yung totoong kakampi, iba Opo, yung kasi kakampi nyo ako pero pagdating sa botohan, nawawala na. I think marami naman mga totoong gustong ibaba ang VAT at nasa liderato nga ang pag-schedule ng si pagbaba Speaker, ng VAT. di nga ang isang salarin kung ba't hindi matuloy-tuloy ang pagbaba ng VAT. Alam niyo, to be fair po to Speaker D, si Kong Eli San Fernando meron bill para i-abolish yung provincial wage. At mahigit kalahati na ng Kongreso ay pumirma para i-abolish yung Yes. provincial wage. Kasama dun si Speaker. Pumirma in support. Pati sa pagbaba ng VAT, if I'm not mistaken, pumirma ang mga D. Ba't di natutuloy? Kasi iba yung pumirma at alam naman natin sa Kamara, walang galaw dyan nang walang basbas ng Speaker. Pwede nilang sabihin na parang pipirma kami para hindi halata. Pero kayo, wag kayong pipirma. Ha? Mas marami kayo. 3 lang kami. Kaya 50 dapat kayo. Tama yung Pwersahan sinabi ni na Gustavo. yung issue na to sa mga susunod na pagdinig. At hindi naman nila kaya sigurong iwasan ng question, pumipirma kayo, bakit hindi i-schedule to? So wala ka palang kwenta, Speaker D, kung hindi mo itutuloy to. Ganun lang kasimple Oo, yun Ako na lang magsasalita. Baka madali si Congressman Tignan natin kung isa-schedule nila yung botohan. Pag Pero hindi ni-schedule, mabuting walang ang kwenta to, i-schedule. Speaker. Pero ang masasabi ko nga, walang separation of powers sa bansa natin between executive and legislative. So nadidiktahan si Speaker? Ang Kongreso ay hindi ang nagdedesisyon. Kasi just to use the example of yung bill ni Kong Eli, syempre gusto ng mga politiko na i-abolish ang provincial wage dahil ang mga botante ng mga congressman ng makikinabang, makakatulong yan sa kanila. Pero yun nga ang isang malinaw din na halimbawa na may mga
negosyante na kumokontrol sa mga polisiya sa Kongreso at yun po ay with the backing of the executive. So, I actually think sa ating bansa, napakahina ng lehislatura. Sumusunod lang ang Kongreso sa kung ano ang gusto ng ehekutibo. So ibig sabihin, walang balls yung ating speaker dahil sumunod-sunuran lang siya sa executive. Well, ang buong lehislatura ay sa ngayon, sunod-sunuran lang sa executive at kahit nga sa mga question ng flood control, nakikita nga natin na kapag natatamaan na ang executive, pinapatay yung istorya. Pero pag mga miyembro naman ng lehislatura ay pinag-iinitan, in fact, gusto pa nila doon i-focus yung issue. Kaya I think that's a fair characterization na ang executive naman yung nagko-control ng Kongreso. Kasi you're supposed to be the representative of the people, not the representative of the executive branch. Ganon na nangyayari ngayon eh. Parang representative lang ng executive branch ang mga congressman. Can we say na that is happening right now? Na kayo ay, mga kasamahan mo ang para bagang na didiktahan lang ng executive? Tama yun kasi napakaraming mga levers ang executive sa congressman. Kasama na rin yung pag-withhold ng budget. In fact, isang interesting episode nga ay nung si Deputy Speaker Ronnie Puno at ang ibang mga congressman ng National Unity Party ay nag-press con na nagko-question bakit hindi pa ni-release ang budget ng DBM sa DPWH. At hanggang ngayon, wala pang narilisan sa aking pagkakaalam sa buong bansa. Tinanong ko din to after the hearing on Wednesday kung meron na. Wala pang kahit isang project sa buong bansa na napondohan na ng executive branch ngayong taon. Kayo po ba nakakatanggap pa ng budget mula sa executive? Lahat nga ng mga congressman ngayong 2026, wala pang narilisan. Hindi, kayo sa, po. Lahat nga, wala. Wala. Sa DPWH. Opo. At syempre may DSWD, may iba-iba pang mga ahensya ng gobyerno na may unti-unti nang lumalabas. Pero nakakapagtaka, una, bakit April na, wala pa? Kung ito po ba ay dahil kulang ang pera na ng ating gobyerno o pinipigil lang for some reason ang pag-release ng budget. Pero yun po ay ang explanation bakit mabait ang mga ordinaryong congressman sa executive dahil sila nga ang may control kahit ng pag-release ng pera. Hindi, kasi kaya ako natanong sa inyo yun, kasi sigurado naman ako, dahil sa ginagawa ninyo, hindi kayo nabibigyan ng pondo ng executive. Pero kinakaya ninyo. Nakakaya ninyong mabuhay, nakakaya ninyong gampanan ng inyong trabaho bilang representative ng inyong lugar. Pero bakit kaya sa tingin ninyo itong mga kasamahan ninyo hindi kaya yon? Hindi masatisfy sa sahod lang nila? Kailangan talaga nilang kumita? Actually, I think in the overall picture, malaki ang ginagastos ng mga politiko para manalo sa kanilang mga posisyon. Kaya ang ninanakaw nila ay para lang din manalo sa susunod na eleksyon. At ang iba nga ay natatalo pa at gumagastos pa. Kaya ang dapat baguhin siguro yung sistema na magastos ang ating mga eleksyon. Kaya din naman yung mga iba, kung ang pinapalabas nila, hindi naman sila nagnanakaw, pero ginagastos sila sa kampanya, ang pera galing sa mga donor. Kaya kailangan palaging tignan magkano ang ginagastos ng mga politiko para manalo sa kanilang mga eleksyon at ano ang kapalit ng ginagastos nila. In my case, swerte lang ako na may kakayahan na ako bago ako pumasok sa politika at hindi ko naman napapakinabangan ng ating pwesto ngayon para sa aking pribadong interes kasi binenta ko na rin ang aking negosyo. Kaya nandito lang ako dahil ini-enjoy ko yung ginagawa ko. Pero kung hindi po sa nagkataon lang na may kakayahan ka at gusto mo lang pumasok sa politika, kung ikaw ay nangangailangan ng suporta ng iba, maaaring sabihin na maraming mga congressman at senador ay may magandang intention sana. Pero dahil nakaasa sila sa mga funder, kung galing sa nakaw sa gobyerno man o sa mga negosyante man, ang resulta po nito ay hindi nila kayang paglingkuran yung interes ng karaniwang tao. So may kakayanan kayo bilang tumakbong Congress. May kakayanan kaya kayo tumakbo na senador? Kasi gusto namin kayong tumakbo eh.
Well, ang gusto ko kay Donald Trump noon, bago siya pumasok sa Iran, ay ipinagmamalaki nga niya na hindi niya kailangan tumakbo para yumaman. Dahil mayaman na siya. Kaya kaya niyang paglingkuran ang ordinaryong mamamayan. Pero ang iba naman nananalo na hindi kailangan gumastos ng malaki. At ang point ko naman ay hindi lang naman dapat ang mga mayayaman ang tumakbo. Pero ang point, and I'm bringing this out because medyo nata-turn off ako sa hypocrisy ng iba sa ating politika na nagkukunyari na sila ay para sa bayan dahil hindi sila nagnanakaw galing sa flood control. Pero ngayon na tinatalakay ang mga economic policies, tahimik sila sa mga makakatulong sa mga ordinaryong tao kasi hindi man galing sa flood control ang pondo nila, galing naman sa mga donasyon ng mga negosyante. So itanong natin ngayon sa ating mga kababayan, gusto nyo bang tumakbo si Kong sa Senado? Comment kayo dyan, ha? Dami na daw, masyado, magkakamag-anak na. Saan? Nandoon pa yung mami niya sa Senado Hindi, kung maganda naman ang ginagawa Oo. Hindi, in fairness na-interview ko ang mother nyo So, alam ko na maayos ang ginagawa Di ba ni last term na nung ano niya? Yun lang ang yun lang kasi ang reservation ng tao kasi nga yung anti-dynasty bill, pabor ka ba doon? 'Di ba? Kasi syempre may nanay ka sa sa Senado. Tapos dahil sa mga ipinakikita mong husay ngayon, tsaka pagmamahal sa bayan, parang gusto rin ng mga Hindi, tao pero na. ang tanong dyan, mas gusto mo ba si Soto na kahit walang kamag-anak na nandun kesa sa kanya? Ayun lang. Ayun nga kasi hindi ako naniniwala ako sa naniniwala ako sa yung dynasty na mabuti. Meron din naman mga dynasty na masama. Oo, hindi ba? Pero ang tanong, si Kong, gusto mo ba? Sa totoo lang, ayoko naman talagang maging politiko at hindi naman ako excited na tumakbo para sa anumang posisyon sa susunod na eleksyon. Gusto ko lang na magkaroon ng malaking pagbabago ngayon na. At ang wish ko nga sana over the past few months was magkaroon ng mas malaking political changes sa ating bansa pero hindi na isa katuparan. Pero ako po naman kasi ay may magandang ng buhay bago ako pumasok sa politika at hindi man ako masyadong excited na tumakbo para sa isang posisyon. Now that being said, pagdating sa question of dynasty, ako po ay sang-ayon sa anumang pinaka-extreme version of the anti-dynasty bill kasi nga hindi naman kami sa aming pamilya nakikinabang sa ating mga pwesto. So kung ano man ang oportunidad para mag-occupy ng isang posisyon, then tatanggapin na lang natin. Pero ang masasabi ko nga na nagiging diversion na rin kasi yung question of political dynasty Parang yun ay naging misdiagnosis ng tunay na problema ng ating bansa. Na ang tunay na problema ay more of corruption in government and control ng mga negosyante sa ating politika. Hindi yung maraming mga magkamag-anak na nasa mga pwesto sa gobyerno. Pero kung pinag-uusapan na natin ng mga reforma sa politika na talagang makakatulong, hindi yung pag-regulate sinong pwedeng mag-occupy ng mga posisyon. Dapat bawasan ng mga posisyon. I think nabanggit ko naman na din ito noon, pero kaya lang naman nagkakaroon ng political dynasty dahil ang daming mga pwesto sa Kongreso, 318. Kaya may mga mag-asawa, magkapatid. Kung gawin na lang natin 100 ang mga tanggal- posisyon sa Kongreso, malaki pang matitipid ng ating bayan.